Nang malaman ang nanay ko na nakipaghiwalay ako sa kasintahan ko, natakot siyang magpapabaya ako, kaya ipinadala niya ang kapatid kong babae para bantayan ang pamumuhay ko. Pagkatapos ng 3 araw na pagkaantala ng paghahatid ng pagkain, sa wakas ay nagsalita na ang babaeng ito, "Kuya, kung bukas ay papakainin mo pa rin ako ng pinagsamang pagkain na ito. Huwag mong isisi sa akin kung magsusumbong ako kay nanay na inaabuso mo ako." Dahil sa kagipitan, napilitan akong magpakumbaba at humingi ng tulong sa dati kong kasintahan. "Maaari mo bang ipadala ang recipe ng black sesame at walnut paste na ginagawa mo dati para sa almusal?" Sumagot agad ang kabilang linya. Pagkatapos ipadala ang recipe, dagdag niya, "Iset ang timer bago matulog, huwag maglagay ng masyadong maraming tubig. Sapat na yon para sa isang tao." Biglang pumasok sa isip ko, paano kung para sa 2 tao? Doblehin lang ba ang lahat ng sangkap? Sumagot ang kabilang linya ng maraming tandang pananong, 2 tao. Kinabukasan, binawi ang recipe. Tulala ako, nagpadala ng tandang pananong. Ang resulta ay isang pulang tandang padamdam. Galing talagang blinok ako ng babaeng ito. Galit na inihagis ko ang cellphone sa isang tabi. Ang init ng ulo ni Ye Qiangxui, tila panahon ng Hunyo na pabago-bago. Noong nagkahiwalay kami, dahil lang sa hindi ko kayang tiisin ang ganitong ugali niya. Isang saglit ay masaya siyang sumiksik sa aking mga bisig. At sa susunod na saglit ay biglang magpapakita ng malamig na mukha ng walang dahilan. Noong una, inakala ko ito ay mga pagbabago ng damdamin sa pag-ibig, kaya handa akong sumunod sa kanya ng mababa. "Hindi mo ba talaga ako mahal?" Noong panahong iyon, naiinis ako, kaya sumagot ako ng 3 pabaya na sagot. "Tama ka, tama ang lahat ng sinasabi mo." Inakala ko na magtatampo lang siya ng ilang araw, pero sino ang mag-aakala na ang babaeng ito ay mabilis kumilos, sa magdamag ay inilipat lahat ng gamit niya. Hindi dahil matigas ang ulo ko at ayaw ko siyang suyuin, kundi dahil nakatulog ako ng mahimbing noong gabing iyon at napakatahimik niyang umalis. Wala man lang akong pagkakataong magsalita, kaya natapos ang relasyong ito ng walang saysay. Kung bakit ko pa rin pinanatili ang kanyang wechat pagkatapos ng hiwalayan. Sa mababaw na dahilan, wala pa akong nakitang bagong kasintahan. Sa malalim na dahilan, araw-araw siyang nagpo-post sa Moments ng mga litrato niya na naka-yoga pants. Sayang naman kung hindi ko titingnan, pero purong pagtingin lang ang ginagawa ko. Hindi ako nag-like, ngayon ay ayos na. Wala na akong mapapanood. Sige na lang, ituring ko na lang itong isang memo na walang damdamin. Balik sa usapan, ilang butil ba ng black sesame ang dapat ilagay? Blanko ang isip ko. Kaya naghanap na lang ako ng kapalit na recipe sa internet para lang makaalmusal bukas. Pero hindi ito pang matagalang solusyon. Nag-iisip akong maghanap ng maaasahang pribadong kusina sa parehong lungsod na maghahatid ng almusal, tanghalian, at hapunan sa pintuan. Wala akong magagawa. Sino ba naman kasi ang may kapatid na si Yanjing na mapili sa pagkain? Ako ay full-time na content creator, madalas akong lumalabas sa aking pangunahing account. Hindi ligtas na gumamit ng lokasyon sa parehong lungsod. Ang aking maliit na account na walang mukha para sa mga review ng teknolohiya ay naging kapaki-pakinabang sa oras na ito. Nag-post ako ng nagmamadali, kailangan ko ng babaeng marunong magluto sa parehong lungsod. 2 buwan nang hindi kumakain ng maayos ang anak ko. Traditional na clickbait, iyon. Sa katawan ng post, detalyado kong inilista ang mga hinihingi, dapat maghatid ng 3 pagkain sa oras sa pintuan. Lahat ng sangkap at bayad ay kasama. Ang pinakamababang pamantayan ay ganap na kalinisan, at ang focus ay malusog at malinis. Ilang sandali lang, may lumabas na pribadong mensahe sa background, "Hello. Mayroon akong 2 sertipiko, Advanced Nutritionist at Chef. Kakalas ko lang sa trabaho, at gusto kong kumuha ng mga order para kumita ng dagdag." Pinindot ko ang sertipiko ng chef na may blur na ipinadala niya. Galing ang taong ito ay katulad ni Qiangxui. Parehong may tunay na mga sertipiko. Tandaan, noong nakipag-date ako kay Qiangxui, una ay dahil sa kanyang mukha at perpektong katawan. At pangalawa ay dahil sa kanyang mahusay na pagluluto. Noong unang beses kong kumain ng kanyang luto, nagulat ako. "Wow, ang galing ng luto mo. Gusto kong kumain ito habang buhay." Noong panahong iyon, natuwa si Qiangxui sa aking papuri. Iyan ay hindi pag-aanong. Balang araw, kukuha ako ng first class chef certificate para ipakita sa iyo. Ang nakaraan ay hindi na dapat balikan. Tila natatakot siyang mag-alinlangan ako, nagpadala siya ng isa pang mensahe para dagdagan. "Bukas ay maaari munang subukan ang isang araw na pagkain, hindi ko sisingilin ang pera para sa pagkain na ito. Maaari ba kitang idagdag sa WeChat? Ang libreng pagkain na ito ay parang pizza na nahulog mula sa langit." No-brainer, tinanggap ko ang kanyang friend request. Ang kanyang homepage ay napakalinis, walang kahit isang post, inakala kong ginagawa niya ito para iwasan ang mga estranghero.
at gumamit ng isang maliit na account. Pero hindi mahalaga ito basta masarap ang pagkain. Ibinigay ko ng diretsyo ang aking address at tinukoy ang oras ng paghahatid ng 3 pagkain. Sabi ko, ihulog mo na lang sa labas ng pinto kapag naihatid mo na. Kumuha ng litrato at ipadala sa WeChat para ipaalam sa akin. Sumagot siya, walang problema. Dagdag ko agad, tandaan na gumawa para sa 2 tao. Kailangan ba talagang para sa 2 tao? Kakaiba ang tanong na ito. Tanong ko, ano, hindi ka tumatanggap ng order para sa 2 tao? Matagal bago siya sumagot. Tinatanggap, bakit hindi tinatanggap? Kakaiba din. Pakiramdam ko, ang mga salitang ito ay tila may galit na nakatago. Ano ba yon? Ang gumawa ng dagdag na 1 tao ay napakahirap tanggapin. Hindi naman ako hindi magbabayad. Kinabukasan ng umaga, alas 8. Binuksan ko ang pinto, at ang masaganang almusal ay nakalagay ng maayos sa harap ng pintuan. Ang mabango at makinis na inuming black sesame at walnut, kasama ang masarap na maliliit na wonton, 1 subo pababa. Ang kaligayahan ay sumabog, napakabango. Mula nang makipag-away kay Kyangsu. Hindi na ako nakatikim ng ganun ng sarap na luto. Hindi maitatatwa. Ang mga taong marunong magluto ay laging nakakagawa ng katulad na mataas na lasa. Dahil sa pagkakasala, inilipat ko ang pagkain sa mga plato sa bahay, handang ibigay kay Yanjing na batang babae. Upang magbigay ng kaunting gulat, pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at pinuri ng husto ang babaeng si Tianluo. Ang lasa ay talagang nakakalito, ate. Agad siyang sumagot, wala ka bang naramdamang iba? Naninikip ang anit ko. Hindi mo naman nilagyan ng gamot, di ba? Talagang walang magandang produkto ang mura. Sumagot siya, ano ka ba? Ang ibig kong sabihin ay hindi mo ba naramdaman na may kakaiba ang lasa? Nag-isip ako. Sobrang sarap lang. Nagpadala siya ng serye ng tuldok na walang salita. Wala na. Ibinaba ko ang telepono at nag-isip ng matagal, saka ko lang naunawaan ang kanyang ibig sabihin. Malamang gusto niyang sumulat ako ng ilang daang salitang Amerikanong sanaysay para purihin ang kanyang kakayahan. Ang taong ito ay nangangailangan ng emotional value, pero pasensya na, ako lang ang nagbabayad. Wala akong obligasyon. Si Yanjing ay bumangon na antok at kumain ng almusal. Pagkatapos ng 1 subo, lumiwanag ang mga mata. Pagkatapos kumain na parang bagyo, dinilaan ng batang babae ang kanyang mga labi na may kasiyahan. Kuya, yun lang. Tumango ako. Wala nang natira. Sumimangot si Yanjing. Sa wakas nakakain ng masarap Bakit hindi ka nag-order ng marami? Hindi, bakit hindi ka nagluto ng marami? Sinabi ko na napakawasto ng mungkahi. Lumingon ako at nag-text kay Ate Xiaoziu, sa susunod, pwedeng dagdagan ang dami. Medyo kulang. Sumagot si Ate Xiaoziu, hindi pa sapat yan. Ang laki ng gana ng roommate mo. Sumang-ayon ako, di ba? 20 taon, panahon ng lakas at gana. Sumagot si Ate Xiaoziu, 20 taon? Iyan bata pa. Nalito ako. Ano ba ang ibig sabihin ng kanyang sarcasm? Bahala na, basta makatahimik ang batang ito. Hayaan mo siyang maging sarcastic. Hindi naman kami nag-o-online love transaction lang. Natapos ang 1 araw na sangkap. Sobrang nasiyahan ako. Agad kong gustong ayusin ang presyo kay Ate Xiaoziu. Inihanda ko ang sarili na maloko, ngunit bukod sa halaga ng sangkap, 50 yuan lang ang singil niya sa akin bawat araw. Ang mura naman, halos mahulog ang pangako. Sabi ni Ate Xiaoziu. Isipin mo na lang na nag-ehersisyo ako dahil sa pagmamahal. Ang galing, mayroon talagang banal na taong mahilig magluto ngayon. Simula nang pakainin kami ni Ate Xiaoziu, ang kalidad ng pagkain namin ni Yanjing ay umangat. Pagkatapos maging pamilyar, nag-uusap kami ni Ate Xiaoziu paminsan-minsan, ang paksa ay laging tungkol sa kapatid ko. Parang interesado si Ate Xiaoziu sa kanya. Ang ulam ngayon, nasiyahan ba ang iyong roommate? Sabi ko, sobrang nasiyahan. Pero mahilig siya sa malakas na lasa. Sa susunod, pwedeng gumawa ng maanghang at mamantika para sa kanya. Sumagot si Ate Xiaoziu, pero hindi ka ba kumakain ng maanghang at mamantika? Natigilan ako. Paano niya alam ang bawal ko? Ipinagpatuloy ni Ate Xiaoziu, ibig kong sabihin. Ang sobrang maanghang at mamantika ay masama sa katawan. Yan ay okay, gumawa ka na lang ng malakas na lasa para sa kanya. Hindi ako kakain. Ang lambing mo naman sa roommate mo. Sumagot ako, bata pa kasi. Kailangang magpaubaya ng kaunti. Pagkatapos ng kolehiyo, hindi na niya mararanasan ito. Noong lumipat ako mag-isa, hindi mapakali ang nanay ko. Laging naaalala na mahina ang aking tiyan mula pagkabata. Nang mabalitaan na naghiwalay kami ng aking kasintahan na magaling magluto, lalo siyang na-stress. Kaya sa summer break, pinaalis niya si Yanjing para bantayan ako na kumain ng tama. Para hindi ako mamatay sa gutom nang walang nakakaalam. Tungkol sa pagdating ni Yanjing, okay lang sa akin. Dahil siya ay isang dalagang kolehiyo na 20, madaling kontrolin. Kung may mabili lang akong game skin para sa kanya. Kaya niyang pakintabin ang sahig.
Ang tanging problema ay pinalaki ng nanay ko ang kanyang panlasa na pihikan. Hindi siya sanay sa takeout. Halata na hindi pa siya naranasan ang hirap ng lipunan. Kapag nagtrabaho siya, malalaman niya na sapat na ang makakain. Pagkasabi ko nito, tumahimik si Ate Xiaoziu. Malamang tapos na ang usapan ngayon. Inutusan ko si Anjing na maghugas ng pinggan at ako ay parang walang kwenta. Humiga ako sa sofa at nag-scroll sa Moments. Bigla kong nakita ang pamilyar na maliit na profile picture. Huminto ako. Ano ito? Ang babaeng si Ye Qiangsu ay bigla na lang akong idinagdag pabalik ng tahimik. Medyo kakaiba ang pagkakasulat nito. Bata lamang ang katawan, ngunit ang mature at matatag na kaluluwa ang mas karapat-dapat pahalagahan. Ano ba yung kalat-kalat na sakit ng kabataan na literatura na yan? Gusto ko lang naman humanga sa katawan at pinag-uusapan ko ang maliit na baywang. Bigla akong tinapik ni Anjing sa balikat, muntik nang lumipad ang cellphone ko sa takot. Ano bang problema mo? Lumapit si Anjing. Ate, pwede ba tayong makipag-usap? Sabihin mo na kung ano. Sa susunod na mag-order ka ng pribadong lutuin, pwede bang huwag mo nang ilipat sa mga pinggan sa bahay? Ang daming dagdag na trabaho. Bigla akong nagulat. Paano mo nalaman na ako ang umorder? Para akong tanga na tinitingnan ni Anjing. Kahit kakaiba ang buto mo at pinukaw ng guro ang iyong mga meridian sa panaginip, hindi mo naman pwedeng lutuin ng walang kaldero. Ate, ako ang naghuhugas ng mga pinggan nitong nakaraang araw. Hindi naman ako bulad. Kitang-kita ang mga lalagyan ng pagkain sa basurahan. Hindi ba ako makakakita? Inilihis ko ang tingin dahil sa hiya. Bakit ngayon mo lang ako sinumbong? Nagkibit balikat si Anjing. Naisip ko na bigyan natin ang isa't isa ng respeto. At ayoko ring mainis si nanay. Kaya mong mag-order ng ganito kalusog na pagkain, ibig sabihin may kakayahan ka pang mabuhay. Bakit ngayon bigla kang hindi na nakapagpigil? Sumigaw si Anjing. Dahil sa isang kainan mo, gumamit ka ng 8 pinggan. Nakakapagod din akong maghugas. Ako ang may kasalanan, kaya ginamit ko ang pagiging nakatatanda para pilitin siya. Anjing, ako ang kuya mo. Paano ka nakikipag-usap sa kuya mo? Biglang nabawasan ang yabang ng babaeng ito. Kinuha ko ang unan at hinampas siya ng 2 beses. Pagkatapos, tahimik akong nagpadala sa kanya ng pera para sa laro. Pagkatapos, nag-post ako sa social media. Sino ba nagsabing ang mga estudyante ngayon ay walang muwang? Bakit ang tuso ng kapatid ko parang unggoy? Paglabas ko mula sa paliguan, sumandal ako sa kama at handang tingnan ulit ang nakakainis na maliit na baywang. Pero nang pumasok ako sa profile ni Ye Qiangsu, wala na ang mga litrato. Tunay na kawili-wili. Binablock na naman ako ng babaeng ito. Wala nang litrato, kaya lumipat ako sa panonood ng mga sayaw. Habang nanonood, nag-pop up ang mensahe ni Little Chef Ed. May trabaho ka ba? Bakit hindi ka sumasagot? Bigla kong naalala, kaninang hapunan tinanong niya kung tama ang lasa. Nakalimutan ko dahil sa panonood ng maliit na baywang. Pasensya na, nagkaroon lang ng konting gulo kasama ang kasama ko sa bahay. Naligo kaya hindi ko napansin ang cellphone. Mahaba ang pagtatype ng kabilang panig bago sumagot. Hindi mo naman kailangang magdetalye ng ganyan. Kumunot ang noo ko. Inirereklamo ba niya ang paraan ng pagsasalita ko? Sige na, itinapon ko na lang ang cellphone at hindi na sumagot. Wala na rin namang kwenta ang pagtatago. Tinigil ko na ang pagpapanggap na maagang gumising. Ipinasa ko na lang kay Anjing ang pagkuha ng pagkain. Nang dalhin niya ang lalagyan sa loob. Ang kakaiba ng mukha niya parang nakakita ng multo. Anjing, lunok. Wala, nakasalubong ko lang ang naghatid ng pagkain sa pintuan. Ngayon, hindi umalis si Little Chef at nang maaga. Salubong lang, ano bang itsura mo? Nagasgas si Anjing ng ulo. Tingin niya sa akin ay napakakakaiba, parang kaaway. Parang naghahagis ng kutsilyo. Umisi ako. Mukhang hindi ka pagising. Hindi pa kayo nagkikita. Saan nanggaling ang kaaway? Tumatango si Anjing na nag-isip. Tama nga. Bigla kong naalala ang isang mahalagang impormasyon. Nakita ni Anjing kung ano ang itsura ni Little Chef Ed. Sabihin mo nga. Matagal na akong interesado sa babaeng ito na mahusay magluto. Magsalita ka na. Ano ang itsura ng naghahatid na ate? Nag-isip ng mabuti si Anjing. Lanan. Napakaganda ng itsura, maayos ang ayos, ngunit ang lamig ng aura. Perpekto ang katawan, maliit ang baywang at mahahaba ang binti. Pero ang tingin niya sa akin, muntik na akong mamatay. Kahit limitado ang bokabularyo ng babaeng ito, na isa-isa ko na sa isip ko. Maganda, maayos ay katumbas ng mataas na kalidad na magandang babae. Maliit na baywang at mahahabang binti ay katumbas ng perpektong katawan. At ang pinakamahalaga, napakasarap din magluto. Ang mga ito ay direktang tinatalo si Ye Qiangsu. Ito ay tiyak na itinalaga ng langit para sa akin. Susunod na kasintahan. Desidido na ako, agad akong nagbago ng estratehiya. Araw-araw akong nagpapadala ng magandang umaga at magandang gabi. Ibinalibag ko ang emosyonal na halaga sa kanya. Si Little Chef Ate ay may mataas na antas ng kabaitan, halos agad-agad sumasagot.
Pagkatapos ng 2 linggong pag-aayos, nagpa siya akong pumunta sa punto. 8. Pasensya na sa pagtatanong, single ka ba ngayon? 3 buwan pa lang mula nang makipaghiwalay. 3 buwan ay tinatawag na kakabreak lang. Ibig sabihin hindi pa siya nakakalabas sa anino ng nakaraang relasyon. Ako, wala pang 3 buwan mula nang makipaghiwalay, nagsimula na akong maghanap. Pero hindi malaking problema. May bakanting panahon siya, perpektong pagkakataon para pumasok ako. 8. Narinig mo na ba ang sikat na kasabihan na ito? Ang pinakamagandang lunas sa sakit ng pag-ibig ay magsimula ng bagong relasyon. Tingnan mo, akma ba ako sa kondisyon? Pumili ako ng ilang litrato. Gusto mo ba akong ligawan? Hindi yata angkop. Nalilito ako. Anong hindi angkop doon? Lalaki at babae magpakasal, perpektong magkatugma, di ba? Baka hindi mo gusto ang aking mga kondisyon. Sabi ni Chef, hindi naman. Mabuti ka naman. Pero may iba kang kasama sa bahay, hindi maginhawa makipagligawan sa akin. Yun pala ang iniisip. Nag-type ako agad para magpaliwanag. Yung sinasabi mo, babalik siya sa eskwela sa susunod na buwan. Pupunta lang siya ng ilang araw para sa summer break. Walang hindi maginhawa, sabi ni Chef. Siya ba ay pumupunta lang kapag bakasyon para samahan ka? Sagot ko, medyo ganoon. Nagtanong ulit si Chef, pupunta ba siya sa winter break? Depende sa mood ng ina ko. Maingat akong sumagot, mahirap sabihin. Depende sa desisyon ng mga nakatatanda sa bahay. Tumahimik sandali si Chef. Mahigpit pala ang pagpapalaki sa kanya. Sagot ko ng basta. Medyo okay lang. Ang mensahe ay parang bato sa dagat, medyo kabado ako sa loob. Ate, kung may iba ka pang alalahanin, sabihin mo lang. Kung sa tingin mo masyadong mabilis ang takbo, pwede tayong magsimula sa online dating para kilalanin ang isa't isa. Para magkaroon tayo ng pagkakataong magkakilala. Sagot ni Ate Chef, sige, pero may tanong ako na gusto kong kumpirmahin ng maaga. Anong mga tiyak na kahilingan mo sa iyong kalahati? Maganda, sexy, at higit sa lahat, magaling magluto. Ang aking pamantayan ay perpektong tugma. Muntik ko nang itype na, walang kahilingan, pero biglang sumagi sa isip ko ang mukha ni Ye Kyangsu na mayabang. Agad akong sumagot, mas gusto ko yung mga mas bata, parang kuting, yung tipong biglang nagagalit at ayaw makipag-usap. Hindi ko kaya. Si Chef ay tuluyang tumahimik. Ano ba yan? Baka nakatapak ako ng mina. Nagtanong agad ako, masyado ba mahigpit ang aking kahilingan? Sagot ni Chef, hindi. Nagkataon lang. Ako mismo ay may ganitong ugali. Kailangan ko bang tawagin kang i-master sa susunod? Nagtanong agad ako. Masyado ba mahigpit ang aking kahilingan? Sagot ni Chef, hindi. Nagkataon lang. Ako mismo ay may ganitong ugali. Kailangan ko bang tawagin kang i-master sa susunod? Wow, sino ba ang makakatagal dito? Hindi ko mapigilan ang ngiti sa aking labi. Minsan sa pribado, pwede naman. Agad sumagot si Chef. Opo, master. Muntik ko nang masira ang kama sa sobrang tuwa. Sa ikalawang araw ng online dating, ang itlog sa baunan ay naging puso't bituin. Siyempre, para sa akin lang ito. Tinutok ni Yanjing ang kanyang itlog gamit ang chopstick bilang protesta. Bakit ang akin ay isang pangit na bilog? Hindi lang puso, may magandang presentasyon pa. Sinabi ng babaeng ito at sinubukang kunin gamit ang chopstick. Sinampal ko ang kamay niya, umalis ka. Ikaw ba ay nag-vape? Sabi ni Yanjing, bakit hindi mo rin i-upgrade ang akin? Masayang kumagat ako ng itlog. Hindi ka karapat-dapat. Ang umunguya ko ay hindi itlog kundi ang asim ng pag-ibig. Naparol ayas si Yanjing. Sa totoo lang, ang online dating ay talagang kakaiba. Dahil hindi kami nagkikita sa screen, mas nakaka-relax ako. Nagpadala ako. Tawag munting pusa. Agad nagpadala si Chef ng cute na pusa na sticker. Nagpadala ulit ako, tingnan ang binti. Nagpadala si Chef ng mahabang ellipsis. Mabilis akong sumagot ng dahilan, anong iniisip mo? Ang ibig kong sabihin ay tingnan ang manok na kakainin sa tanghali. Bago ko matapos ang mensahe, nagpadala pala siya ng litrato. Agad ko itong binuksan. Kahit medyo malabo ang kalidad ng litrato, kahit ang mga linya ay naipakita, pero parang pamilyar na internet picture. Mabilis akong nag-screenshot at naghanap online. Walang ganitong litrato. Bumalik sa normal ang aking kaba. Nagsimula akong humingi ng mga tiyak na pose. Sobrang bait ni Chef, lahat ay tinanggap. Lahat ng pose na hinihingi ko, sinunod niya. Pinalitan pa niya ang kanyang damit pang ehersisyo. Ang paborito kong purong kulay na yoga pants. Ang tanging problema ay sobrang lakas ng filter, malabo ang mga detalye. Pero okay lang. Tingin ko ay sahita. Pero sa proporsyon ng katawan, mukhang mas mahaba ang binti ni Ate Chef kaysa kay Ye Kyangsu. Ang galing ng binti na ito. Sagot ni Chef. Baby, pwede bang maging mahinahon ka ng kaunti? Sagot ko, ako ay isang praktikal na tao. Ako. Ngunit sa bawat oras na magbigay siya ng pabor, laging may malalim na buntong hininga, hindi ko inaasahan na gusto mo ito. Tanong ko, ano? May reklamo ka? Sagot ni Chef, paano naman? Master. Sobrang sarap pati buto ko lumalambot.
Ngunit habang ako'y natutuwa, may malaking tanong sa isip ko, ang mga katangian at ugali ni Ate Chef. Ang dating nobyo ay bulag kaya siya nakipaghiwalay. Ako'y hindi marunong magtago ng bagay, kaya diretsyo akong nagtanong sa kanya. Sumagot si Ate Chef, baka sobrang dikit ko sa kanya, kaya nainis siya sa akin. Ang ex-boyfriend ay sobrang walang utang na loob. Wala na siyang nararamdaman sa kanya, kaya umalis na lang siya ng maayos. Tinanong ko, nung umalis ka ba, hindi man lang siya lumapit. Sabi ni Ate Chef, wala. Naghintay ako sa labas ng bahay niya hanggang umaga. Hindi man lang niya ako pinapasok kahit isang bitak ng pinto. Ang pinaka nakakainis, nung kusa niya akong hinanap, humingi siya ng mga lumang receipt ko. Para lutuin sa, yung babaeng estudyante na tinutustusan niya. Nabigla ako ng sobra. Grabe, ang sama naman ng ginawa niya. Sa tingin mo ba, nakakadiri ang ginawa niya? Matigas kong sagot, talagang isa siyang gago. Sumagot si Ate Chef, ganyan din ang naisip ko, kaya blinok ko na siya agad. Mabilis akong nagmura at nagpahayag ng katapatan, sigurado, totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Sumagot si Ate Chef, sana hindi ka rin naman magtatustos ng batang babaeng kolehiyala, di ba? Ano, naalala ko, kasalanan yon ng ex-boyfriend. Sumagot ako, huwag kang mag-alala, matatag ang pagkatao ko. Baliw lang ako kung magtatustos ako ng batang babae na wala pang muwang. Nag-text si Ate Chef, sige, maniniwala na ako sa'yo ng isang beses. Natuwa ako sa loob. Ang sweet at innocent niya, parang kuting. Ang pag-ibig ay nagpapasaya sa akin. Ang ganitong walang pressure na online love ay nakaka-addict. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Si Yanjing, ang batang ito, sa wakas ay nagbukas na ang klase. Masaya kong inayos ang kanyang tiket, at pagkatapos ay ibinahagi ko ang masayang balita kay Ate Chef. Tawag sa kuting. Mag-uulat ng napakagandang balita, ang roommate ko ay babalik na sa eskwelahan. Sa wakas magkikita na tayo. Si Ate Chef na laging mabilis sumagot, ngayon ay pinaghintay ako ng 1 oras. Bakit hindi ka nagsalita? May pag-aalinlangan ka ba? Makalipas ang ilang sandali. Saka lang nag-text si Ate Chef, sa tingin ko sa ngayon. Ang ganitong distansya ay mabuti na. Bakit kailangan magmadali at mabigo? Naunawaan ko ang kanyang nararamdaman. Marahil ay sobrang nasaktan siya ng ex-boyfriend, kaya gusto niyang maghintay hanggang matatag na ang relasyon bago lumipat. Ngunit ako'y hindi na mapigil. Ang araw-araw na pagtingin sa litrato ay hindi ko na kaya. Pero gusto talaga kitang makita. Ang galing ng iyong resulta sa pag-ehersisyo. Kailangan ko talagang suriin ng personal. Lumambot na ang kanyang saloobin. Hayaan mo akong mag-isip pa. Nag-iisip pa. Desidido akong gumamit ng sakit na estratehiya. Wala ka bang pagnanais na makita ako? Araw-araw kitang iniisip sa totoo lang. 2 araw ang nakalipas, nagkaroon ako ng acute gastroenteritis, sumasakit ako sa kama at nagpagulong-gulong. Noon, naisip ko kung nandito ka, tiyak nagagaling ako. Sumagot si Ate Chef. Ganito kalala ang iyong sakit. Noong mga araw na yon, nagluto ako para sa iyo ng medicinal na sopas para sa tiyan. Pinalitan ko lahat ng ulam ng magaan at masustansya. Sabi ko, walang pisikal na therapy kumpara sa mainit na yakap ng kasintahan. Sa wakas, sumuko na si Ate Chef. Sige na, pero natatakot ako na hindi mo matanggap ang katotohanan. Paano kung hindi ako katulad ng inaasahan mo? Nagbalik ang kanyang pagiging insecure. Sabi ko, huwag kang mag-alala, pareho lang tayong tao. Saan ka naman magkakaiba? Sumumpa ako rito, kahit anong itsura mo, hindi kita tatanggihan. At saka, pinagkakatiwalaan ko ang panlasa ni Yanjing. Sumagot si Ate Chef. Sumumpa ka, sigurado bang hindi ka tatakbo pag nakita mo ako? Mabilis akong sumumpa. Talagang hindi. Kung magsinungaling ako, aso ako. Sumagot si Ate Chef. Sige, sa susunod na linggo tayo magkita. Pero paalala lang. Paano kung sa ating pagkikita, may masabi akong makakagalit sa'yo? Sabi ko, hindi magyayari yon. Kahit magalit mo ako Magpadala ka lang ng litrato ng iyong ehersisyo, tapos na yon. Dahil sa iyong magandang katawan, pinapatawad kita ng walang kondisyon. Di nagtagal, nagpadala si Ate Chef ng 9 na litrato. Paunang bayad na 9 na tiket para hindi ka magbago. Para hindi ka magbago sa oras ng pagkikita. Nabigla ako sa biglaang biyayang ito. Buti na lang may natitira pang dahilan, hindi ko nakalimutan na ayusin ang oras at lugar ng pagkikita. Pagkatapos ihatid si Yanjing sa taxi, sabik akong nag-scroll sa album para tingnan isa-isa ang 9 na kuha. Nang makarating sa ika-5 larawan, bigla akong huminto. Dahil sa anggulo ng larawang ito, hindi sinasadyang lumitaw ang binti ni Xiao Chujay. Isang napakaliit na pulang taling sa kaliwa ng kanyang collarbone ang tila pamilyar sa akin. Si Ikyansu ay mayroon ding parehong pulang taling sa isang lugar. Noong kami ay nagmamahalan, gustong-gusto ko itong titigan.
Nagmamadali kong hinanap ang lumang litrato ni Ekyangsu noong nag-ehersisyo siya. Pinagsama ang dalawang larawan, maingat na inihambing. Makalipas ang 5 minuto, biglang nanlamig ang dugo ko sa buong katawan. Si Xiao Chujai ay si Ekyangsu. Ang masama niyang babae, naglakas loob na lokohin ako. Pagkatapos kong kumalma, natuklasan ko ang bulag na bahagi ng sitwasyon. Dahil intensyon ni Ekyangsu na lokohin ako, bakit pa siya magpapakumbaba? At magkunwaring masunurin na kuting na araw-araw akong aliwin. Maliban kung hindi siya nagkukunwaring kuting. Isang napakasamang ideya ang pumasok sa isip ko. Nagpasya akong subukan siya. Umorder ako ng isang mangkok ng. At dahan-dahang nagpadala ng mensahe kay Xiao Chujai, pasensya na talaga. Matagal ko nang pinag-isipan. At natuklasan na hindi ko pa rin makakalimutan ang aking ex. Sumagot si Xiao Chujai ng sunod-sunod na tandang pananong. Sabi ko, alam ko rin na malaking sakit sa iyo ang humanap ng iba. Pero tuwing naaalala ko ang huli naming away, hindi ko siya inalo. Kaya hindi ako makatulog dahil sa pagsisisi. Kahit na mas mahaba ang binti mo kaysa sa kanya at mas mahinahon ang ugali mo. Hindi ko pa rin siya makalimutan. Pasensya na talaga. Hindi kita kayang makilala na may ganitong magulong damdamin. Iyan ay napaka-unfair sa'yo. Tumagal ng kalahating oras bago sumagot si Xiao Chujai, kaya ang ibig mong sabihin. Hahanapin mo ang iyong ex para makipagbalikan. Sabi ko, balak ko siyang kausapin bago tayo magkita. Kahit na walang pag-asa ang pagbabalikan. Kahit papaano tuluyan ko ng susuko. Sumagot si Xiao Chujai, sige. Okay. Maluwag siyang umatras. Dinampot ko ang avatar ni Ekyangsu sa WeChat at napansin na ang background ng kanyang moments ay hindi na nakablock sa akin. Mabilis niya akong idinagdag muli. Ang bilis talaga. Pinindot ko ang kaliwang itaas na bumalik. Walang kahit isang salitang ipinadala, binuksan ko agad ang projector sa sala at nagsimulang maglaro ng immersive game. Hindi pa tapos ang isang laro, nag-vibrate ang telepono sa tabi ko. Mula kay Ekyangsu. Anong ginagawa mo kamakailan? Talagang hindi napigilan ng babaeng ito. Hawak ang bentahe ng impormasyon. Ay parang hawak ang ugat ng buhay. Pinilit kong tapusin ang laro bago mahinahong sumagot. Kamakailan ay nagkaroon ako ng bagong kasintahan. Kahit hindi pa matagal, maganda naman siyang tao. Biglang nagpuno ng mga tandang pananong si Ekyangsu. Nagpigil ka ng matagal para lang ipagmayabang iyan sa akin. Matuwid akong sumagot. Kung hindi, ano pa? Hindi ba ikaw ang nagtanong kung ano ang ginagawa ko? Si Ekyangsu ay nagpadala. Tumigil ka muna. Magtatanong ako ng seryoso. Sa 3 buwan mula nang maghiwalay tayo. Maliban sa online friend na hindi mo pa nakilala, wala ka ng ibang nakilala, tama ba? Nag-aalala na ang babaeng ito kaya nagsisimula ng magtapat. Wala akong kahit isang salitang nagpahiwatig ng online dating. Halatang hindi pa niya namamalayan na nahuli na siya. Nagtatype pa rin siya. Kaya dapat ako ang unang prioridad mong ex-girlfriend pagkatapos ng hiwalayan, tama? Napakawalang pakialam ko, siguro. Tuluyang nagalit si Ekyangsu. Anong ibig sabihin ng siguro? Yuan, sumusobra ka na. 3 buwan pa lang mula ng hiwalay. Ilan na ba ang pinalit mo? Nagpadala ako, ang sungit mo naman. Ang iyong emosyon ay masyadong hindi mapigilan. Kung ikukumpara, mas matatag ang damdamin ng aking kasalukuyan. O, saka. Hindi lamang siya mabait at maalalahanin, higit sa lahat, mas mahaba ang kanyang binti kaysa sayo. Mag-delete na lang tayo ng friend. Huwag na mag-ugnayan. Si Ekyangsu ay pabalik-balik na nagpadala ng 3 hanay ng mga tandang pananong. Araw-araw akong nag-ehersisyo kamakailan. Tiyak na hindi mahina ang hugis ng aking binti kumpara sa kanya. Ngumisi ako. Itinapon ang telepono at nagpatuloy sa mundo ng laro. Si Xiao Chujai ay nagpadala muli. Baby, dahil hindi mo masabi, ibigay mo na lang sa akin ang WeChat ng iyong ex-girlfriend. Ako na ang makikipag-usap sa kanya para sayo. Muntik nang tumalon ang mga butil ng abako sa aking mata. Isang malaking ikot. Hindi ba para lang patunayan kung ang ex-girlfriend na sinasabi ko ay siya? Malinaw na sa akin. Pero magulo ang isip ko ngayon. Maaaring kailangan kong magpuyat para suriin ang relasyong ito. Salamat sa iyong pagsama sa mga nakaraang araw. Maging disenteng tayo at mag-delete. Pagkapadala ng mensaheng ito, agad kong idinagdag ang 2 niyang account sa blacklist. Ipinagpatuloy ang aking sports night hanggang alas 11 ng gabi. Habang umiinom ng iced cola. Habang sumisipol, biglang tumulog ang doorbell. Inakala ko na ang late night barbecue na inorder ko ay dumating. Ilagay mo na lang sa pintuan. Pagkatapos kong sumigaw ng ganyan, dahan-dahan akong kumilos. Hinila niya ang tsinelas para buksan ang pinto. Ang nakatayo sa labas ay hindi naman ang delivery rider, kundi ang nawawala ng ilang buwan. Pero nitong mga nakaraang araw, araw-araw siyang nagpaparamdam sa aking mangkok. Paalam, dating kasintahan. Galit na galit si Ekyangsu sa akin. Nag-freeze ang utak ko at sa susunod na segundo gusto ko nang isara ang pinto. Mabilis ang kamay ni Ekyangsu. Mahigpit niyang kinapit ang frame ng pinto.
Habang nag-aaway kami na parabang naghihila ng lubid, dumating ang delivery rider bit-bit ang bag ng barbecue. Mula sa koridor, sino si Yuan? Nandito na ang inyong order. Kinuha ni Kyangsu ang bag, at ang kanyang mukha ay biglang naging itim na parang tumutulo ang tinta. Yuan Ye, yan ang tawag mo sa buong gabing pag-aaral. Ako sa kabilang kalsada ay nag-aalala na atakihin sa puso, ikaw nagsasaya sa coke at barbecue. Diretso ko na lang sinabi, ano ba? Ikaw lang ba ang pwedeng magtago sa isang peking account? Isang buwan mo akong ginagawang tanga, hindi ba ako pwedeng kumain ng masarap para pakalmahin ang loob ko? Natigilan si Kyangsu. Nagmamadali siyang magpaliwanag, ginawa ko iyon para sa Nagsimula siya, pero biglang tumigil. Sumunod ako sa tingin niya patungo sa elevator. Nakatayo pa rin doon ang delivery rider. Nakikinood na parang nasisiyahan. Natapos na ang order mo, bakit hindi ka pa umalis? Tumawa ang rider, hehe. Huwag mag-alala, marami pa akong oras para sa susunod na order. Buntong hininga si Kyangsu na walang lakas. Papasukin mo ako, pwedeng mag-usap tayo sa loob ng saradong pinto. Nakatayo ako na parang bantay na Diyos-Diyusan, hindi gumagalaw. Pilit na sumiksik si Kyangsu, pabulong at malambing na nagmamakaawa, pakiusap, master. Sa huli, tumabi ako para bigyan siya ng daan. Kasi naman, nakakahiya ang mag-away sa pintuan. At saka, kahit papaano, ako ang tinatawag na master. Umupo ako sa sofa, kumakain ng tuhog na tupa. Si Kyangsu naman sa kabilang dulo, mahabang mukha. Sa kalaliman ng gabi, kumakain ka ng mamantika na barbecue. Gusto mo pa bang sirain ang tiyan mo? Inikot ko ang mata ko ng napakalaki. Sa kalaliman ng gabi, pumupunta ka para sirain ang pinto ng dating nobyo. Naisip mo ba ang kalidad ng tulog ko? Suminghot si Kyangsu, huwag mo nang gamitin ang dating nobyo na yan. Ako rin ang kasalukuyan mong nobya. Sumiklab ang galit ko, sa wakas, hindi ka na nagpapanggap, di ba? Masaya ba na gumawa ka ng dummy account para lokohin ako na parang tanga sa online love? Namula ang mga mata ni Kyangsu sa pagmamadali. Hindi ko intensyong lokohin ka. Simula pa lang, gusto ko lang maghatid ng pagkain sa'yo araw-araw, tingnan kung paano ka mabubuhay nang wala ako. At saka, ikaw ang nagmakaawa sa WeChat na ligawan ako. Natigilan ako. Sa pag-iisip, parang ako nga ang unang nagsalita. Pero nung ako na ang nagsimula, sumabay ka lang. Bakit hindi mo na lang direktang sinabi na ikaw ang dating nobyo ko? Matuwid ang sagot ni Kyangsu. Hindi ka naman nagtanong. At saka, ipinangako mo ng may tapik sa dibdib na kahit anuman ang itsura ko sa totoong buhay. Hindi mo ako iiwan. Di mo rin sinabi na pareho kayo ng mukha ng dati kong nobya. Naalala ko na bigla akong naging sarili kong dating nobyo at para sa akin. Ang kwentong ito ay tila napakawalang katotohanan. Hindi man lang ako pinayagan ni Kyangsu na sumagot. Alam ko nang magagalit ka. Kaya nauna akong nagpadala ng 9 na litrato bilang pampatahimik. Nakita mo na lahat ang mga litrato, ngayon gusto mong tumanggi na parang walang nangyari. Ang galing, di ba? Ito ang babaeng nag-set ng bitag sa akin. Matapos ilabas ang baluktot na rason. Wala akong mahanap na paraan para kontrahin. Sige, kahit anong sabihin, tapos na ang ating pagkakataon. Ang mabuting kabayo ay hindi kumakain ng damo sa pinagdaanan. Bumalik ka na sa kabilang kalsada at matulog. Malinaw kong inilabas ang utos na paalisin. Biglang tumayo si Kyangsu. Sandali lang. Pusang tumingin ako. Nakita ko siyang mabilis na hinubad ang jacket. Sa loob, isang masikip na strapless na halos walang tela at kaawa-awa. Iyang eksaktong estilo na binanggit ko lang dati nang palapalagpas sa WeChat. Ang aking mga mata ay biglang nagkaroon ng sariling desisyon. Sa oras na yon, siya ay isang hakbang ang layo. 2 hakbang si Kyangsu palapit sa akin, sa pilitang hinawakan ang kamay ko at inilagay sa kanyang tagiliran. Master, talaga bang hindi mo na ako gusto? Nagmura ka sa WeChat. Namamahalin mo ako ng buong puso habang buhay. Huminga ako ng malalim, sinusubukang tawagin ang natitirang lohika para mangibabaw. Kyangsu, dati hindi ka ganyan gumawa ng eksena. Hindi tumigil ang mga kamay ni Kyangsu. Dahil dati akala ko, type mo lang ang pagiging yabang. Tuwing nagmamakaawa ka sa akin. Ang mukha mo naman ay mukhang nasisiyahan. Sino ba namang akalain na bigla kang mawawalan ng pasensya? Lumayas ako ng gabi. At wala ka man lang sinabi. Umupo ako sa labas ng pinto na may daladalang maleta ng halos buong gabi. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahit isang siwang. Nang ilabas ng babaeng ito ang malungkot na tono, tuluyang naputol ang hibla ng lohika sa utak ko. Akala ko seryoso ka. Gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin. Agad na sumigaw si Kyangsu, kasinungalingan. Kailan ko naisipang makipaghiwalay? Ang mga malulungkot kong post pagkatapos kong tumakas, lahat ay nakaset na sa akin lang ang makakakita. Diretso kong inupahan ang bahay sa tapat mo para araw-araw masubaybayan ang iyong gana sa pagkain. Sabi mo lang gusto mo ang mahahabang binti. Kinabukasan pumunta ako agad sa US para mag-ehersisyo ng binti. Kung alam ko lang na ganito ang ikalulugod mo, hindi sana ako tumakas noong araw na yon.
Diretsahang pinalitan ang kamay at hinawakan. Ang lambot ng palad na nararamdaman ay sobrang nakakabaliw. Inaamin ko, ayaw ko talagang bawiin ang kamay ko. Kaya nang si Ekyangsu ay kusang dumikit, halos pumayag na lang ako, parang isang pugita na malambot na pumulupot. Master, huwag mo akong iwan please. Napasinghap ako, sino ba namang makakatagal to? Ang dating tigring babae ng Aojiang ay naging adult na. Ako at si Ekyangsu ay bumalik sa dating walang pakialam na pagsasama. Ang kusina at ang tatlong pagkain sa araw ay kontrolado pa rin niya. Ang init ng ulo niya ay gaya ng dati, bigla na lang nagagalit. Pero ngayon ang pag-aaway ay hindi nakatahimikan. Kundi nakakapangilay na hinihila ang manggas ko at tinatawag akong master. Sino ba naman ang makakatiis? Malapit na ang bakasyon sa taglamig. Tumawag ang mahal kong ina, tinanong kung kailangan ko pang ipadala si Yanjing para mag-inspeksyon. Mariin kong tinanggihan ang alok na yon. At buong yabang na inihayag na nakahanap ako ng kasintahan na maladyosa. Ang ina ko sa kabilang linya ay nagsitsismis lang. Bagong niligawan mo ba o bumalik ka sa dati? Napaisip ako habang hinahaplos ang baba. Masasabing walang patlang. Ilang araw lang ang tahimik, nakatanggap ako ng tawag mula kay Yanjing. Umiiyak siya sa telepono, sabi hindi siya nakakuha ng high-speed rail ticket pa uwi. Kailangan niyang tumigil sa akin ng isang gabi bago lumipat. Mapagbigay kong sinabi na walang problema. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ko ito kay Ekyangsu. Ang mukha ni Ekyangsu na matagal nang hindi sumimangot ay biglang naging malamig. Yung kasama mong nakatago sa bahay noong summer vacation. Tumango ako. Hindi ba kayo nagkasalubong sa pintuan dati? Ang noo ni Ekyangsu ay nakakunot na parang buhol. Hindi ba't nangako ka sa akin na hindi na? Bigla siyang natigil sa galit. Naguguluhan ako. Hindi na ano, lalo siyang nainip. Dati mong sinabi na hindi siya darating. Mabilis kong inayos. Bumili lang siya ng transfer ticket. Dito lang siya mag-isang gabi, pagdating ng umaga alis na siya. Wala siyang kilala rito. Hindi ko naman siya pwedeng patulugin sa lansangan. Sa sala na lang siya matutulog at kakain lang ng simpleng hapunan. Hindi siya makakasagabal. Si Ekyangsu kahit puno ng pagtutol sa mukha, napilitang tumanggap. Bahala ka. Kakaiba, parang may matinding galit si Ekyangsu sa kapatid ko. Pero dahil bihira lang pumunta si Yanjing, gusto ko pa ring magpakita ng mabuting pakikitungo. Kinaumagahan, hinila ko si Ekyangsu sa palengke at bumili ng marami. Pero nang ihain ni Ekyangsu ang pagkain, napatanga ako. Lahat ng pinggan ay pinakulo ang gulay. Sandali, nasaan ang crayfish at gatas na binili ko kaninang umaga? Hindi man lang siya nagtaas ng tingin. Ang pagkain ng mamantika sa gabi ay nakakasama sa katawan. Kailangan ng healthy living. Tama naman ang healthy living, pero itong simpleng pagkain lang para sa bisita, masyadong kuripot diba? Handa na akong makipagtalo bilang ulo ng pamilya, ngunit biglang tumunog ang doorbell. Lumingon si Ekyangsu para buksan ang pinto. Si Yanjing ay pumasok na may daladalang maleta. Nang makita si Ekyangsu, muntik nang lumabas ang mga mata niya. Damn, kuya! Nakuha mo talaga yung malamig na naghahatid ng pagkain na babae. Si Ekyangsu ay natigilan. Kuya! Mabilis na nagbago si Yanjing ng ekspresyon. Maayong umaga, ate. Ako si Yanjing, kapatid ni Yanye. Ang mukha ni Ekyangsu na parang yelo ay biglang nagliwanag. Ngumiti siya na parang tagsibol. Mabuting kapatid, huwag kang tumayo, maupo ka. Magluluto agad si ate ng dalawang masarap na ulam para sa'yo. Crayfish at nilagang gatas darating na. Bakit biglang nabaliw ang babaeng ito? Bahala na, basta hindi ko na kailangang magpakumbaba. Nang gabing yon, pagkatapos ko maghilamos, dumikit agad si Ekyangsu at nagsimulang mangulit ang kanyang mga kamay. Napasinghap ako, mabilis kong hinawakan ang kanyang mga kamay at pabulong na paalala. Huwag kang maingay, nasa katabi pa si Yanjing. Ang soundproof ng lumang bahay na ito. Alam mo naman, hindi nakinig si Ekyangsu, tinabig ang hawak ko. Lalo siyang dumikit, wala akong pakialam. Ang mainit niyang dulo ng ilong ay sumagad sa aking baba. Mayabang niyang sinabi, dati akong nagsiselos ng isang buwan dahil sa kasama mo sa bahay. Akala ko iba pero kapatid mo pala. Malaki ang pinsala sa aking emosyon. Kailangan mo akong bayaran ngayong gabi. Natawa ako sa kanyang lohika. Tinurot ko ang pisngi niya. Maging makatuwiran ka naman. Sino ba ang nagkunwaring ibang tao at niloko ako ng isang buwan, araw-araw na nang ulol sa akin? At ngayon alam mo na kapatid ko siya. Ako ang napagbintangan. Kung may dapat magbayad, ikaw dapat. Natigilan si Ekyangsu pagkatapos ay umupo sa aking baywang. Tama ka. Ngayon, babayaran na kita, master. Wakas.